Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 491 hanggang Kabanata 500. Kabanata 491. Matapos ang walang saysay na paghahanap, napilitang sumuko si Yehan. Para sa isang napakahalagang bagay, dapat itong itago ni General Tadao sa pinakalihim at pinakaligtas na lugar. Mukhang ligtas ang silid ni General Tadao, ngunit ito ang pinakahalatang lugar. Hindi magtatago ang mapag-alinlanganang si General Tadao ng isang bagay sa ganoong halatang lugar. Kung nandito si Joulay, mas madali sana ang lahat. Gamit ang kanyang kasanayan bilang magnanakaw, hindi mahirap mahanap ang isang bagay. Ngunit, nasa gitnang China pa rin si Joulay ngayon, kaya ang paghahanap sa tatsulok na piraso ng bakal ay kailangan na lamang gawin ni Yehan mismo. Pagkatapos, pumunta si Yehan sa bintana para umalis, ngunit sa sandaling ito, isang grupo ng mga taong naglalakad sa labas ng mansyon ang biglang nakakuha ng atensyon ni Yehan. Hindi naman marami ang mga tao sa grupong ito, 5 lang, pero nakaramdam si Yehan ng isang makapangyarihang aura mula sa 5 taong ito, lalo na ang isa sa mga matatanda. Ang aura niya ay kasing lakas ni Yehan, at bahagyang mas malakas pa nga. Patuloy na tinitigan ni Yehan ang 5 taong ito. Isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na damit na Chino na may sirang braso ang pumasok sa paningin ni Yehan sa sandaling ito. Nang makita niya ito, isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng labi ni Yehan. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na makakakita ako ng maraming matatandang kakilala sa Golden Triangle sa pagkakataong ito, ang mag-ama sa pamilyang Bai, si Machete, at ikaw, Ichiro Komore, dahil sangkot ka rin, bahala na, mapapanood ko kung ano ang gagawin ninyong mga Hapones. Dahil sa ideyang iyon, hindi muna aalis si Yehan. Dumating ang mga Hapones para hanapin si General Tadao, kadalasan dahil sa tatsulok na piraso ng bakal. Wala pa ring alam si Yehan tungkol sa tatsulok na piraso ng bakal na ito. Magiging maganda kung makakuha siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa grupong ito ng mga Hapones. Pumunta si Yehan sa isang walang laman na silid sa ikalawang palapag, na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga gamit, at ito ang pinakamalapit sa malaking sala sa unang palapag. Dito, malinaw na maririnig ni Yehan ang pinag-uusapan ni General Tadao at ng mga Hapones. Ginoo General Tadao, hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. Sa malaking sala ni General Tadao, tinanong ng pinakamakapangyarihang matandang Hapones si General Tadao. Nang marinig ang sinabi ng matanda, ngumisi si General Tadao at sinabi, Ginoo Teiko Yamamoto, napakababa ng presyong ibinigay ninyo. Kung taos-puso kayo, makakapag-usap pa tayo. Kung hindi, hindi pa naman masyadong gabi, paalisan ko na ang mga bisita. Baga. Nang marinig ang mga salita ni General Tadao, isang walang pakialam na lalaki na nakatayo sa likod ng matandang Hapones ang malamig na tumingin kay General Tadao, nang hindi itinatago ang balak na pumatay sa kanyang mga mata. Magsalita ka gamit ang wikang tao, hindi ko maintindihan ang wikang ibon. Malamig na umi-NGO si General Tadao. Ang machete na nakatayo sa likod niya ay malamig ding tumingin sa lalaking Hapones. Puno ng balak na pumatay ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, kumaway ang matandang lalaki na si Teiko Yamamoto, dahilan upang yumuko ang lalaking Hapones sa likod niya at bamulong ng pinipigilan ang galit sa kanyang mga mata, sinabi ni Teiko Yamamoto. Ginoo General Tadao, 2 bilyon, ito na ang pinakamataas na presyo na kaya kong ibigay, kahit na dumating ang mga bisita na hinihintay ninyo, ito lang ang ibibigay nila sa inyo, alang-alang sa aking Black Dragon Association at sa negosyo ng Ginoo General, bakit hindi kayo isang taong maganda ang ugali, Ginoo General? Ginoo Teiko Yamamoto, 2 bilyon, nagbibiro ba kayo? Mahinang sinabi ni General Tadao, kung 2 bilyong dolyar ng Amerika, maaari ko pang pag-isipan. Sa ibaba ng presyong ito, wala nang dapat pag-usapan ang relasyon sa pagitan ng General at ng Black Dragon Club, kung hindi ninyo kaya, may iba pang kaya. Nang marinig ang mga salita ni General Tadao, bahagyang kumunat ang noo ni Teiko Yamamoto, isang balak na pumatay ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi niya, mukhang ayaw talaga ninyong ibenta sa Black Dragon Association, Ginoo General, pinapayuhan ko kayo, Ginoo General, masyadong sakam kayo, mag-ingat kayo sa inyong buhay, sa ganitong paraan, mas malaki ang mapapala kaysa sa mawawala. Binabantaan ba ako ni Ginoo Teiko Yamamoto sa aking teritoryo?
Mas lalong lumamig ang mga mata ni General Tadao, sinabi niya. Sa Golden Triangle, walang makapagbabante sa akin, si Tadao, at pinatay ko na ang lahat ng mga nagbanta sa akin, bagaman ang Black Dragon Society ay isa sa mga pinakamahusay na underground na organisasyon sa mundo, ngunit sa Golden Triangle, ako, si Tadao, ay hindi matatakot sa inyo. Kahit na salakayin ng regular na hukbo, mapapatay ko sila rito. Ako ang hari, sino man ang pumunta rito, kailangan nilang sumunod sa ilang alituntunin. Nang marinig ito, sinabi ni Teiko Yamamoto, Ginoo General, mali ang inyong pagkakaintindi, marahil may hindi magandang nangyari sa pagitan natin dati. Dito, ako, si Teiko Yamamoto, humihingi ng paumanhin sa inyo, sana ay tanggapin ninyo ang aking paumanhin, taos puso akong pumunta sa inyo, Ginoo General, sana ay pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Taos puso. Ngumisi si General Tadao, at sinabi, kung taos puso talaga si Ginoo Teiko Yamamoto, hindi lang siya mag-aalok ng 2 bilyong yuan. Sa tingin ko alam ni Ginoo Teiko Yamamoto kung magkano ang gusto ko. Kung hindi talaga kaya ng Black Dragon, sa tingin ko, marami na ngayong mga kaibigan na nag-aagawan sa bagay na hawak ko, at natural na ibibigay nila sa akin ang gusto ko. Sinabi ni Teiko Yamamoto, 3 bilyon, ito na ang pinakamataas na presyo na kaya kong ialok. Kung sa tingin ng general ay kulang pa rin ito, kailangan ko na talagang gumawa ng ibang aksyon. Hindi ako matatakot sa sino man sa Golden Triangle. Dahil hindi taos puso si Ginoo Yamamoto, pakiusap bumalik na kayo. 5 araw na ang nakalilipas, darating ang aking bisita. Sa oras na iyon, magkakaroon ng auction ng general na may mataas na presyo. Ang mananalo, paalisan ng mga bisita. Malamig na umi-NGO si General Tadao, at inutos na paalisan ng mga bisita. Baga, hinahanap mo ba ang kamatayan? Hindi na kinaya ng lalaking nakatayo sa likod ni Teiko Yamamoto ang kaiabangan ni General Tadao, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao, basta tumango si Teiko Yamamoto, papatayin niya si General Tadao gamit ang isang suntok. Gusto ninyong patayin ako. Ngumisi si General Tadao, hindi ako natatakot na sabihin sa inyo ang totoo, naglagay ang General ng isang detonation system sa akin, na konektado sa frequency ng aking tibok ng puso. Basta't mamatay ako, ang bagay na iyon ay paputok sa pira-piraso, at walang makakakuha noon. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Teiko Yamamoto, at tumingin kay General Tadao na may bahagyang malungkot na mga mata. Kung totoo ang sinabi ni General Tadao, hindi talaga niya kayang patayin si General Tadao. Siyempre, kahit na ang sinabi ni General Tadao ay mali, hindi naglakas loob na magsugal si Teiko Yamamoto. Ang kahalagahan ng bagay na iyon ay nakakuha na ng atensyon ng Emperor, at dapat makuha ng Black Dragon Society ang bagay na ito para sa Emperor. Sinabi ni Teiko Yamamoto, hindi ko inaasahan na ang General ay isang napakamaingat na tao, ngunit mali ang inyong pagkakaintindi. Ang Ginoo General ay kaibigan ng aming Black Dragon Association. Ang aming Black Dragon Association ay mabuti sa mga kaibigan at hindi mag-aaway. Paumanhin sa pag-istorbo namin ngayon. Babalik kami upang magbigay galang sa general sa ibang araw. Malapit lang naman ang daan, kaya hindi ko na kayo ihahatid. Nang makita si Teiko Yamamoto na tumayo, hindi na nag-abalang tumayo si General Tadao para ihatid siya, at hindi naman iyon pinansin ni Teiko Yamamoto, lumingon siya kay General Tadao matapos yumuko, sumulyap siya ng bahagya sa sulok kung saan nagtatago si Yehan, at inakay ang grupo ng mga master na Hapones palabas ng mansyon ni General Tadao. Naramdaman ng titig ni Teiko Yamamoto, kumunat ang noo ni Yehan, na nagtatago sa utility room. Baka naramdaman ng matandang iyon ang presensya niya. Ginoo Yamamoto, kinasuklaman tayo ni Tadao ng husto, bakit hindi ninyo ako hinayaan na patayin siya? Sa labas ng mansyon, tanong ng lalaking Hapones na may pangit na ekspresyon. Tanga, papatayin natin siya, malalaman pa ba natin kung nasaan ang bagay na iyon? Sulyap sa kanya si Teiko Yamamoto, at nagsimulang dumilim ang kanyang mukha. Pinipigilan niya ang kanyang sarili sa mansyon kanina, kung naglagay talaga si Tadao ng ganoong detonation system sa kanya, hindi natin siya kayang patayin, kaya ang pagpunta natin sa Golden Triangle ay pag-aaksaya ng oras, at si Tadao ay may napakalakas na thermal weapons, hindi natin maaaring pakialaman ang bagay na ito, kailangan ninyong mag-isip ulit. Guro, ibig ninyong sabihin ay arestuhin si General Tadao. Tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ng bagay na iyon. Sa tabi ni Teiko Yamamoto, sinabi ni Ichiro Okamura na may sirang braso. Tumango si Teiko Yamamoto ng may pagsang-ayon, at sinabi, si Ichiro pa rin ang nakakaunawa sa aking iniisip,
at may 5 araw pa bago masangkot ang ibang mga puwersa sa bagay na ito, kaya bantayan ninyo si Tadao sa mga nakaraang araw, basta't may pagkakataon, mahuhuli natin siya, at hindi ako matatakot na hindi niya sasabihin ang kinaroroonan ng bagay na iyon sa oras na iyon. Sinabi ni Ichiro Okamura, Guro, mangyaring magtiwala kayo na ang bagay na ito ay iiwan sa akin at kay Ginoo Shashita, at hindi kayo mapapahiya. Kabanata 472. Aba, Ichiro, pareho na kayong Juna ni Shashita. Naniniwala akong magagawa ninyo ng maayos ang bagay na ito. Gagawin ko ang lahat para matugunan ang inaasahan ng guro. Seryosong tumango si Ichiro Okamura. Kumpara noon, mas kalmado na siya ngayon, at ang kanyang lakas ay umangat mula Chunin tungo sa Jonan, katumbas ito ng isang master sa larangan ng Shaorendo. Ang likas na lakas na ito ay isang napakagaling na henyo rin sa mundo ng Japanese martial arts. At si Teiko Yamamoto ang kanyang unang guro, at ang kanyang mga tagumpay ngayon ay hindi mapaghihiwalay kay Teiko Yamamoto. Ang paghihiganti para sa sirang braso, lagi itong naaalala ni Okamura Ichiro. Nagsikap siyang palakasin ang kanyang sarili, para balang araw ay mapatay niya mismo ang binata na pumutol ng kanyang braso noon, at mahiganti ang sirang braso. Saka, Ginoo Shoxiya, tulungan mo akong alamin kung sino ang mga master sa paligid ni General Chotado. Kanina, nakaramdam ako ng isang malakas na aura roon, at hindi ko alam kung kaaway o kaibigan ng taong ito. Sabi ni Teiko Yamamoto gamit ang malalim na boses tungkol sa aurang naramdaman niya sa mansyon ni General Dao, ang taong nasa likod ay isang master, at kailangan niyang alamin kung sino ang taong iyon. Ginoo Yamamoto, ibig ninyong sabihin, sa mansyon ni General Tadao kanina, bukod sa scimitar, may mga makapangyarihang master na nagtatago sa dilim. Kumunat ang noo ni Shoxiya at nagtanong. Sa kasong ito, hindi nila napansin ni Ichiro Okamura. Tahimik na tumango si Teiko Yamamoto. Ang master na nasa likod ay malamang na ang kanyang pinakamalaking hadlang sa pakikipag-ugnayan kay General Tadao. Sa oras na ito, tahimik na lumabas si Yehan sa mansyon ni General Tadao. Hindi niya nahanap ang kinaroroonan ng bagay na iyon, at hindi pa kayang patayin si General Tadao ngayon na nagparamdam kay Yehan ng kaunting pag-aalangan. Ang dahilan ng pagpunta niya sa Golden Triangle ay para sirain ang scimitar at patayin si Tadao, ngunit ngayon, maliban kung makuha niya muna ang tatsulok na blok ng bakal, hindi niya kayang patayin si Tadao. Hindi nagsinungaling si General Tadao kanina, naglagay nga siya ng detonation system sa kanyang katawan. Ang puntong ito, nakita ni Yehan ng malinaw gamit ang yin at yang method. Hanzi, ano ang sitwasyon? Kailan natin aatakihin si General Tadao? Nang makita si Yehan na bumalik, agad na tumayo sina Kunsang at Shaben, na nakahiga sa lupa, at sinulyapan ni Yehan ang security military base, at pagkatapos ay sinabi, hindi ito ang lugar para mag-usap, tere na, bumalik na tayo at mag-usap. Gayunpaman, nang bumalik na ang tatlo sa hotel, isang grupo ng mga makapangyarihang estranghero ang dumating sa hotel kung saan sila pansamantalang tumutuloy. Mga mahal na panauhin, mag-i-stay ba kayo sa hotel o kakain? Masayang lumapit si Ang Ming at tinanong ang grupo ng mga tao. Anong masasarap na pagkain ang mayroon kayo sa mahirap na lugar na ito? Sabi ng isang matangkad, malaking lalaki na mukhang isang malakas na martial artist mula sa isang dayuhang pamilya, maghanda kayo ng 5 kwarto para sa amin, at huwag na kayong mang-istorbo kung wala namang gagawin. Mga mahal na panauhin, mangyaring magtiwala kayo na hindi ko kayo iistorbahin, sumunod kayo sa akin. Dinala ni Ang Ming ang 5 tao sa ikalawang palapag na nasa ibaba lang ng kwarto ni Yehan. Pangalawang kapatid, kahit na mayayaman at makapangyarihan ang mga warlord sa Golden Triangle, napakadukha talaga ng lugar na ito, at wala man lang disenteng hotel. Nang marinig ito, sinabi ng matangkad na lalaki na may malakas na martial arts mula sa kanyang mga magulang, matanda, hindi tayo nandito para magturismo. Kailangan nating gawin ng maayos ang iniutos ng aming ama-amahan. Magpahinga muna tayo ngayong gabi at bukas na tayo pupunta. Bisitahin natin ang mansyon ni General Tadao para malaman ang totoo. Narinig ko na maraming interesado sa God Gist, huwag tayong magpapakampan, alam mo na. Huwag kayong mag-alala, kuya, bukod sa inyo at sa akin sa pagkakataong ito, nagpadala rin sa atin si ama-amahan ng 3 Wolf Masters mula sa Condor Eagle. Hindi ako naniniwala na may makakapidyo sa atin sa Golden Triangle na ito. Mayabang na sabi ng ika-5 anak. Condor, ito ang puwersang nabuo ng Northern Prairie King para mamuno sa kapatagan. Ang 2 taong ito ay mula sa Condor. Pagkatapos, handa ng mahayag ang kanilang mga pagkakakilanlan, anak. Sinabi ng pangalawang ampon, kahit na ganoon, hindi tayo pwedeng magpapakampan.
Kamakailan sa Hilaga, ang tigre sa Hilagang Silangan ay madalas ding gumalaw. Natatakot akong naamoy din nila ang isang bagay, at baka sumunod sila rito. Kung ang mga tigre sa Hilagang Silangan ay maglakas loob na sumali, hahayaan kong manatili sila sa lupang ito magpakailanman. Sabi ng ikalimang anak na may balak na pumatay. Sa kwarto sa itaas, nag-uusap sina Yehan, Kunsang, at Shaben. Sinabi ni Yehan, kapatid Kunsang, kailangan muna nating magpahinga sa pakikipag-ugnayan kay General Tadoo. Hindi pa siya kayang patayin. Kailangan ko pang makuha ang isang bagay sa kanya. Ngayon, interesado ang mga Hapones sa bagay na ito. Sabay, kaya kung Hapones man o si General Tadoo, kailangan nating subaybayan sila para makita kung ano ang gagawin nila ng palihim. Nakakabagabag talaga, mukhang kailangan nating manatili rito ng matagal. Sabi ni Kunsang. Wala nang ibang paraan. Sabi ni Yehan, mas naging mahirap na patayin si General Tadoo ngayon. Hindi lang siya may malakas na thermal weapon na nakakatakot, pero, ang mga nasa likod ay hindi hahayaang mamatay siya. Kung susubukan nating patayin siya, ang mga multo at ahas sa likod ay tiyak na susugod para pigilan tayo, kaya, si Shaben, pumunta ka sa kampo ng mga Hapones para magbantay bukas. Tandaan, may isang napakamakapangyarihang master sa grupong iyon ng mga Hapones, kailangan mong mag-ingat na huwag niyang malaman. Tumango si Shaben, at nakangiting sinabi, mag-iingat ako. Naniniwala si Yehan sa lakas ni Shaben, at nagpatuloy siya, tungkol naman kay General Tadoo, magpapadala ako ng ibang tao para subaybayan siya. Kapag nalaman na natin ang kinaroroonan ng bagay na gusto ko, agad nating aatakihin si General Tadoo. Patayin natin siya ng mabilis, at umalis na sa Golden Triangle. Sa ganitong paraan, matapos ayusin ang plano, dumiretso si Shaben sa kampo ng mga Hapones. Ang kampo ng mga Hapones ay nasa ilang ng bayan, at ilang military tents ang itinayo roon. Sa pagkakataong ito, mahigit 100 tao ang dumating mula sa panig ng mga Hapones, maliban kay Teiko Yamamoto, isang master ng Tenan, may 6 na J. Nin sa ilalim niya, 8 Chunin, ang ganitong uri ng lakas ay nakakatakot din. Kabanata 473. Dahil sa pagmamadali sa pagsubaybay sa mga Hapones, natural na inutusan ni Yehan ng Qianlongwei na subaybayan si General Tadoo. 12 Qianlongwei ang palihim na pumunta rito. Kahit si Yehan ay hindi alam kung saan sila nagtatago, lilito lamang ang 12 Qianlongwei kapag kinausap sila ni Yehan. Lumipas ang isang araw, nanatili sina Yehan at Kunsang sa hotel, hindi sila lumabas para maglibot, at hiniling nila kay Ang Ming na dalhin ang pagkain sa kwarto. Gayunpaman, sa nakakapagod na oras ni Yehan at Kunsang, isang balita mula sa Qianlongwei ang nagdulot ng pagkunot ng noo kay Yehan. May mga taong mula sa bansa na nakisangkot, at sila ay isang grupo ng napakamakapangyarihang mga master. Pumunta ang grupong ito ng mga tao sa mansyon ni General Tadoo. May mga taong mula sa China na nakisangkot. Mukhang interesado rin sila sa tatsulok na piraso ng bakal na ito, pero sino ang mga taong ito? Kumunat ang noo ni Yehan. Para sa kanya, mas maraming puwersang nakikisangkot, mas mahirap para sa kanya na tapusin ang gawain. Kailangan niyang gawin ito ng mas mabilis hanggat maaari. Kung magpapatuloy siyang magantala, natatakot siyang darami pa ang mga halimaw at nilalang. Saka, Hanzi, sinabi sa akin ni Ang Ming kaninang umaga na may grupo ng mga tao mula sa bansa sa ibaba. Sa tingin mo ba ang grupong ito ng mga tao ay kapareho ng grupong pumunta sa mansyon ni General Tadoo? Sa oras na ito, biglang naalala ni Kunsang ang sinabi ni Ang Ming kaninang umaga nang dalhan sila ng pagkain. Nang marinig ito, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay sinabi, ang Golden Triangle ay hindi isang tourist attraction, at ito ay lubhang magulo at mapanganib. Maaaring sumabog ang digmaan anumang oras. Ang mga tao sa bansa ay karaniwang hindi pumupunta sa Golden Triangle kung wala silang gagawin. Ito talaga ang grupong sinubaybayan ng Qianlongwei. Sabi ni Kunsang, susuriin ba natin ang kanilang mga detalye? Siyempre, kailangan. Sabi ni Yehan, ayon sa balita mula sa Qianlongwei, ang grupong ito ng mga tao ay nasa mansyon pa rin ni General Tadoo, hihintayin natin sila sa hotel, sa sandaling bumalik sila, malalaman na natin ang kanilang mga pagkakakilanlan. May katuturan iyon. Tumango si Kunsang. Sa sandaling ito, sa pulso ni Yehan, ang device na mukhang isang electronic watch ay nagningning ng pulang ilaw at nagbigay ng tunog na beep. Matapos makita ito, pinindot ni Yehan ang relo, at pagkatapos ay isang boses ng babae ang narinig, nasaan ka? Ngumiti si Yehan at sinabi, dahil matatagpuan ang bagay na ito, dapat alam mo kung nasaan ako. Pumunta ka sa Ang Ming Hotel. Nasa ika-5 kwarto ako sa ika-3 palapag.
Matapos magsalita, pinatay ni Yehan ang device. Kung madalas itong buksan, makakaakit ito ng atensyon ng mga satellite ng kalabang bansa. Hanzi, makakapagtelepono ka pa rin gamit ang bagay na ito. Nakaramdam ng kakaiba si Kunsang nang makita ito, at ngumiti si Yehan, huwag maliitin ang maliit na bagay na ito, kahit na maliit ito, marami itong gamit. Kapatid Kunsang, maghanda ka na, may mga eksperto mula sa bansa ang darating mamaya, sa pagsali nila, mas madali ang mga gagawin natin dito. Kalahating oras ang lumipas, may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Yehan. Lumapit si Kunsang para buksan ang pinto, at pagkatapos ay pumasok ang anim na figure. Nakaupo at umiinom ng tsaa si Yehan sa sandaling iyon, at tumingin siya pataas. Ang anim na taong ito ay pawang mga kakilala. Sina Cheng Jun, Dailong, Lee Senador, Chen Jian, at Gang Dao mula sa Security Bureau. Bukod sa kanila, mayroon ding isang matandang lalaki. Kilala rin ni Yehan ang matandang lalaking ito. Nang pumunta siya sa Jiangdi Park para makipagkita sa white-faced scholar, ang matandang lalaking ito ang nagmaneho ng bangka, at sa huli, gamit ang isang pamangwit, mahigpit na napigilan ang unang general at ang pangalawang general, kaya hindi na sila naglakas loob pang gumawa ng anumang bagay kay Yehan. Yehan, nakikipagkita po ako sa nakatatanda. Matapos makita ang matandang lalaking ito, agad na tumayo si Yehan. Nilinis ng matandang lalaki ang kanyang buhay noon, kaya hindi niya dapat mawala ang kanyang paggalang. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang matanda, at nakangiting sinabi, sa mundo ng martial arts, ang mga master ay mga master. Ngayon, mas malakas ka na sa akin. Hindi ko na kailangang tawaging nakatatanda. Yehan, paano ka nagkaroon ng ganoong lakas sa loob ng maikling panahon? Talagang ikinagulat mo ako, mukhang wala akong nagawang mali sa pagligtas sa iyong buhay, ngunit ngayon, mayroong isang numero unong henyo sa sinaunang mundo ng martial arts. Nakatatanda Liao, nagpupuri po kayo, mangyaring umupo po kayo. Matapos anyayahan ni Yehan ang matanda na umupo, tumingin siya kina Cheng Jun at sa iba pa at nakangiting sinabi, Kapatid Cheng, mga kasamahan, matagal na tayong hindi nagkikita, huwag na kayong magpakumbaba, umupo na tayo at mag-usap. Ngumiti si Cheng Jun, umupo kasama sina Dailong at ang iba pa, at sinabi, Yehan, hindi ko inaasahan na ikaw ang mag-aanyaya sa amin na magkita sa Golden Triangle. Sa pagkakataong ito, kasama si Ginoo kong mula sa Wutang, at ikaw din, Master, ang gawaing ito ay tiyak na matatapos ng matagumpay. Tumango sina Dailong at ang iba pa. Gaano nakalakas si Yehan ngayon ay hindi na nila kayang alamin, lalo na ang isang taong kaya nilang hamanin. Ngayon, ang binata sa harap nila ay kilala na ng halos lahat sa Chinese martial arts world, maliban kay Nolan Mietian sa Hilaga, sino pa sa nakababatang henerasyon ang maglalakas loob na ipakita ang kanyang lakas sa harap niya. Wutang, ito ay isang mahiwagang institusyon na pag-aari ng bansa, karamihan sa kanila ay mga makapangyarihang tao, tulad ng mga master na tulad ni Kung Lao, marami sa Wutang. May kaunting alam din si Yehan tungkol sa Wutang. Narinig niya ito kay Situ Zhenchen. Siyempre, hindi alam ni Yehan kung gaano karaming nakatagong kapangyarihan ang mayroon ang bansa. Yehan, hindi ba kayo nakapansin ng kakaiba nang pumunta tayo rito? Sa oras na ito, narinig lamang ang mahiwagang ngiti ni Kung Lao, ngumisi rin sina Cheng Jun at ang iba pa. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Nangangapa, inilibot niya ang kanyang mga mata kina Cheng Jun at sa iba pa, at agad, bigla niyang naalala na isang boses ng babae ang tumawag sa kanya kanina, ngunit sa sandaling ito, malinaw na walang babae sa kwarto. Mukhang hindi maganda ang lagay ni Yehan, na kilala sa Chinese martial arts world. Matagal na akong nandito at hindi mo pa ako napapansin. Kung gusto kitang patayin, baka ilang beses ka nang namatay. Nangangapa si Yehan, isang boses ng babae ang narinig mula sa likuran niya, at pagkatapos, isang malambot at walang buto na kamay ang inilagay sa kanyang balikat, may hawak na matalim na kutsilyo sa kamay na iyon, basta't gumalaw si Yehan, ang matalim na kutsilyo ay paputol na ng kanyang lalamunan. Supernatural being. Naramdaman ni Yehan ang aura na nagmumula sa babae sa likuran niya, at itinaas niya ang kanyang mga kilay. Ang aura ng babaeng ito ay kapareho ng aura ng superhuman killer na si Machete na pinatay niya noon. Sige na, Wu Ying, umupo ka na, makinig tayo kay Yehan tungkol sa sitwasyon dito. Sa oras na ito, nagsalita si Kung Lao, at ang babaeng nagngangalang Wu Ying ay isang uri ng maganda, may hugis itlog na mukha at mga kilay na parang sanga ng willow. Paminsan-minsan, may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Umupo si Wu Ying sa upuan sa tabi ni Yehan. Nakasuot siya ng mahigpit na itim na leather jacket, matangkad at maganda.
Ang ganitong uri ng damit ay halos kapareho ng damit ng babaeng ahente sa pelikula, at ang kanyang hitsura ay nagbibigay sa mga tao ng pagnanais na masakop siya. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ka ba kumbinsido? Nang makita si Yehan na nakatingin sa kanya, walang pakialam na sinabi ni Wu Ying. Ngayon, maraming tao ang nagsasabi kung gaano kalakas si Yehan, at malamang na malalagpasan mo si Nolan Mietian sa Yanjing City, ngunit nang makilala kita, napagtanto kong medyo pinalaki ang balitang iyon, at least, kung gusto kitang patayin kanina, patay ka na. Nang marinig ito, hinimas ni Yehan ang kanyang ilong at ngumiti, nang hindi sumasagot. Maraming tao sa mundong ito ang kayang pumatay sa kanya, ngunit si Wu Ying ay tiyak na hindi isa sa kanila. Kayang-kaya ni Yehan na malaman agad kung sino siya. Kabanata 474. Si Wu Ying ay isang supernatural being, isang miyembro ng National Hidden Power Supernatural Association. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay ang pagiging invisible. Kahit na gamit ang mga advanced na kagamitan, hindi nila mabubunyag ang kanyang kakayahang maging invisible. Gayunpaman, matapos makita ang makapangyarihang invisible na kapangyarihan ni Wu Ying, gusto talagang makita ni Yehan kung mabubunyag ba ng kanyang yin at yang eyes ang kanyang kakayahang maging invisible. Nang makita ang isang grupo ng mga master na nagmumula sa kwarto, maingat na sinabi ni Kun Sang, Hanzi, ikaw na ang bahala sa pag-uusap, lalabas na ako para tumulong sa pagbabantay. Salamat, kapatid Kun Sang. Tinapik ni Kun Sang si Yehan sa balikat at lumabas. Alam niya na may ilang mga bagay na hindi niya dapat malaman. Kahit na magkaibigan siya at si Yehan, ang ilan sa mga ito ay mga lihim at ang ilan sa mga ito ay hindi ordinaryong tao tulad niya. Panahon na para magtanong. Matapos umalis si Kun Sang, hindi na pinansin ni Yehan si Wu Ying, umupo siya at sinabi kay Kung Lao, nakatatanda, ayon sa aking 2 araw na investigasyon, hindi madali para sa atin na makuha ang bagay na iyon. Nakisangkot ang mga Hapones, ngunit nakakuha lang ako ng balita na may mga taong mula sa ating bansa na nakisangkot din, at sila ay mga master. May mga taong mula sa China na nakisangkot. Nag-isip sandali si Ginoo Kong, at sinabi, ang bagay na ito ay kumalat na sa ilang mga bilog, at normal lang na malaman ng ilang puwersa sa bansa ang balita rito. Yehan, nalaman mo na ba kung sino ang nakisangkot sa bansa? Umiling si Yehan at sinabi, hindi pa malinaw, ngunit sa tingin ko hindi na magtatagal at lilito ang mga taong ito sa hotel na ito, at malalaman na natin ang kanilang mga pagkakakilanlan sa oras na iyon, ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay, kung saan itinago ni General Tadao ang bagay na iyon, hindi ko pa ito naimbestigahan, at si General Tadao, na mapag-alinlangan sa kanyang kalikasan, ay naglagay ng isang detonation system sa kanyang katawan. Kung mamatay siya, ang bagay na itinatago niya ay paputok, sa makatuwid, sa panahong ito, habang hinahanap natin ang bagay na iyon, kailangan nating pigilan ang ibang mga tao na manggahas. Kung mamatay si General Tadao, ang lahat ng mga pagsisikap noon ay magiging walang saysay. Isang napakamatalinong tao, ang detonation system na ito ay hindi lamang ang kanyang anting-anting na nagbabanta sa kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang anting-anting na naigal-iligtas sa kanyang buhay. Sabi ni Cheng Jun na may malamig na mukha, at tahimik na tumango ang lahat. Sino mang may balak sa mga bagay ay hindi papatay kay General Tadao. Hindi mahalaga ang pagpatay kay General Tadao, ang mahalaga ay ang pagsira sa bagay na iyon. Mukhang kailangan nating pumasok sa mansyon ni General Tadao para maingat na mag-imbestiga. Bukod pa rito, kailangan nating magpadala ng isang tao para subaybayan si General Tadao para makita kung maipakikita niya ang kanyang mga kahinaan. Nag-isip sandali si Kung Lao, at sinabi. Sabi ni Yehan, nakatatanda, na-inspection ko na ang mansyon ni General Tadao, at wala akong gaanong nakuhang impormasyon, ngunit maaari akong pumasok at suriin ito ng maingat muli. Tungkol naman sa pagsubaybay kay General Tadao, naayos ko na iyon, at ang panig ng mga Hapones ay nagpadala na rin ako ng mga tao para magbantay, basta't may anumang pagkilos sila, makakatanggap ako ng balita rito. Napakagaling, mas mapag-isip kayo mga kabataan. Tumango si Old Kong na nakangiti. Gayunpaman, nag-isip sandali si Yehan, at sinabi, nakatatanda, kailangan nating kumilos ng mabilis. Bukod sa mga Hapones, may mga taong mula sa China na nakisangkot, at, ayon sa sinabi ni General Tadao mismo, hindi na magtatagal at may bibili na ang makikipagnegosasyon sa kanya araw-araw, at sa tingin ko higit pa sa isang grupo ng mga tao ang darating, at medyo mahirap na para sa atin na makuha ang bagay na ito sa oras na iyon. Kaya, nauubos na ang oras, kailangan nating kumilos ng mabilis. Sabi ni Kung Lao na may makitid na mga mata, ang mga tao sa hutang ay pawang mga deboto, at hindi sila madaling lalabas. Ngayon, si Kung Lao,
ang pinagpipitaganan ng utang at ang kanlurang mundo ay naglalaban din ng mabangis. Maisip mo kung gaano pinahahalagahan ng bansa ang bagay na ito. Sabi ni Yehan, pumasok ulit ako sa mansyon ni General Tadao ngayong gabi para tingnan kung makakahanap ako ng ibang bagong clue. Sa tingin ko mas mainam kung ako ang pupunta. Sabi ni Wu Ying sa oras na ito, at pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang aking kakayahan ay ang pagiging invisible, napakadaling pumasok sa mansyon ni General Tadao, malayang makapasok at makalabas, at hindi mapapansin, at mas madaling suriin. Hindi, masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta ng mag-isa. Umiling si Kung Lao at sinabi, si General Tadao ay nanatili sa magulong lugar ng Golden Triangle, siya mismo ay may ilang lakas, at bukod pa rito, mayroon siyang King of Killer sa kanyang tabi. Si Machete, Wu Ying girl, kung papasok ka at matuklasan ka, magiging mapanganib ang sitwasyon. Kung may mangyari sa iyo, paano ko ipapaliwanag sa iyong lolo? Kapag kumilos kayo sa gabi, kayo ni Yehan ang papasok, at magtutulungan kayo, sasalubungin namin kayo sa labas, para matiyak na walang anumang mali. Sige, sumanghap si Wu Ying, at sinulyapan si Yehan, tila ng OOM o ng iinsulto. Para maging tapat, hindi naintindihan ni Yehan kung paano niya na-provoke ang babaeng ito, bakit lagi siyang mukhang hindi masaya. Matapos ni na Yehan at ng iba pa ang pag-uusap tungkol sa negosyo, may kumatok sa pinto, at pagkatapos ay pumasok si Kunsang, na umalis, at sinabi, Hanzi, bumalik na ang mga lalaking iyon, at malapit na silang makarating sa hotel. Nang marinig ito, agad na tumayo si Yehan at lumapit sa bintana. Mula sa posisyong ito, nakikita niya ang mga taong pumapasok sa hotel. Sa ibaba ng hotel, sa sandaling ito, ang pangalawang ampon at ang ikalimang ampon, kasama ang tatlong Wolf King Masters sa Shenying, ay mabilis na naglalakad. Sa pagtingin lamang sa kanila, mararamdaman mo na sila ay isang grupo ng napakamakapangyarihang mga master, lalo na ang unang ampon, dapat siyang nagsanay ng isang napakamakapangyarihang outsider kung fu, at ang kanyang aura ay marahil maihahambing kay Shi Jinggayo, na pang-apat sa Tiger List. Kaya pala mula sa matandang Prairie King na iyon. Nakatayo si Ginoo Kong sa tabi ni Yehan, at nakita rin niya ang 5 tao sa ibaba. Nang marinig ang sinabi ni Kung Lao, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay. Ang 5 taong ito pala ay mga miyembro ng Northern Grassland King. Napakalakas ng loob ng mga taong ito. Naglakas loob silang makipagkumpetensya sa bansa para sa pagkain, at hindi sila natatakot na mapuksa. Sinabi ni Kung Lao kay Yehan, Yehan, ang matangkad na lalaking iyon ay ang pangalawang ampon ng Prairie King. Sinanay niya ang 13 Taibao Golden Bell Shades, at napakataas din ng kanyang lakas. Sa listahan sa Hilaga, ang lalaking ito ay nasa ika-9 na pwesto, ang lalaking nasa tabi niya ay ang ika-5 anak, ang taong ito ay isang tipikal na taong may mahusay na pag-iisip at simpleng katawan, tungkol naman sa 3 lalaki sa likod nila. Dapat ang pinakamakapangyarihang puwersa sa ilalim ng Prairie King. Sinundan ni Yehan ang mga salita. Tumanggaw si Ginoo Kong at sinabi, ito ang pinakamakapangyarihang Wolf King sa ilalim ng Hari ng Kapatagan. Ang Hari ng Kapatagan ay malupit sa kanyang kalikasan. Ang mga taong ito ay ipinadala niya para mamuhay kasama ng mga lobo sa kapatagan noong mga bata pa sila, para matutunan ang ugali ng mga lobo, at sa huli, ang mga nakaligtas lamang ang magiging Wolf King, at kailangan mong mag-ingat kapag nakikipaglaban sa mga taong ito. Tumanggaw si Yehan. Nakaramdam siya ng isang mapanganib na aura mula sa 3 Master Wolf Kings. Nakatatanda, bakit gusto ng Prairie King na makuha ang bagay na ito. Ito ang pag-aalinlangan sa puso ni Yehan. Kung ito ay isang kompetisyon lamang sa pagitan ng mga bansa, hindi ito kakaiba kay Yehan, ngunit kung ang mga underground forces ay nakisangkot din, medyo kakaiba ito. Pareho ito, at pinatutunayan nito na ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang din para sa Prairie King. Hindi lang ang mga underground forces tulad ng Grassland King. Kung ang sinaunang mundo ng martial arts ay makatanggap ng balita, baka lahat sila ay makisangkot. Sabi ni Kung Lao gamit ang mabigat na boses. Matapos marinig ang sinabi ni Kung Lao, mas naging mausisa si Yehan tungkol sa tatsulok na piraso ng bakal na iyon. Ano nga ba ang bagay na ito? Ayon sa sinabi ni Kung Lao, hindi lamang ang bansa ang gustong makuha ito, kundi pati na rin ang mga tao sa underground world at ang sinaunang mundo ng martial arts. Dahil sa napakalaking tukso, natatakot ako na dapat mayroong napakamakapangyarihang interes dito. Kabanata 475. Kung hindi maglalakas loob ang Hari ng Kapatagan na makialam sa isang bagay na hinahanap ng bansa, at may iba pang mga bansa na sangkot. Ang totoo lang ay hindi alam ni Ginoo Kong kung ano iyon, at hindi ito malalaman ni Yehan. Marahil may mga lihim na hindi maaaring ibunyag.
Ang mga tao ng Prairie King ay naninirahan sa hotel na ito, at naging mas maingat sina Yehan at ang iba pa sa kanilang mga kilos. Ngayon ay nasa dilim pa rin sila. Hindi alam ng mga tao ng Prairie King, ni General Tadao, ni ng mga Hapones na darating sila, nagtatago sa dilim, ang mga bentaha ay mas malaki kaysa sa mga disadvantages, at least, walang magbabantay sa kanila. Gayunpaman, dahil naninirahan sila sa iisang hotel, nagkataon na nakasilip sina Yehan at ang iba pa sa mga tao ng Prairie King sa dilim. Sa gabi, sina Chen Jian, Gang Dao, at Kunsang ang naiwan para magbantay, habang sina Yehan, Kung Lao, Wu Ying, Cheng Jun, Dilong, at Li Senador ay pumunta sa labas ng mansyon ni General Tadao. Binata Ye. Matapos makarating sina Yehan at ang iba pa rito, isang Tianlongwei ang tahimik na lumitaw hindi kalayuan kay Yehan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang dugo, at ang kanyang katawan ay puno ng pagkapuot. Nang makita ang Tianlongwei na lumitaw rito, tumango si Yehan at sinabi, "Nasaan ang ibang mga kapatid? Mayroon bang bagong pagkilos dito?" "Sagot ko po, Binata Ye, ang ibang mga kapatid ay nasa paligid ng mansyon na ito, payapa naman ang lahat dito, si General Tadao ay nasa kampo pa rin at hindi pa bumabalik. Sige, patuloy na magbantay, huwag ninyong hayaang malaman nila." "Opo." Matapos sumagot, dahan-daang nagtago ang Tianlongwei sa dilim at nakihalo sa dilim na parang hindi pa siya lumitaw. Sinabi ni Elder Kong, "Yehan, ang grupo ng mga tao sa ilalim ng iyong pamumuno ay napakagaling. Sila ay pawang mga master. Hindi ko alam kung paano mo sinanay ang grupong ito ng mga tao." Ang Tianlongwei ay lumaki sa pakikipaglaban araw at gabi. Sa kagubatan ng Tengchong, may mga panganib saan man. Kung hindi siya mag-iingat, mamamatay siya. Kung gusto ng Tianlongwei na mabuhay dito, kailangan niyang pagsikapan na paunlarin ang kanyang sariling potensyal, kahit na pagod na siya, hindi siya pwedeng matamba. Matapos ang kalahating taon ng madugong pagpatay, kasama ang suporta ng elixir ni Yehan, ang Tianlongwei ay nagkaroon ng lakas na taglay nito ngayon. Sabi ni Yehan, ang Tianlongwei ay tiyak na magaling, ngunit kulang pa rin sila sa ilang mga kakayahan. Magagamit talaga sila pagkatapos ng pagsasanay sa underground world sa loob ng isang panahon. Ngayon, ang lakas ng koponan ni Yehan ay malakas, ngunit kulang pa rin sa mga tagapagtanggol at mandirigma. Kung ang mga taong ito ay makatatayo sa kanilang sarili sa panahon ng pagsasanay, kahit gaano karaming bansa ang kanyang masakop, ang Tianlongwei ay maghihiwalay sa hinaharap at papalitan siya upang magbantay sa isang panig. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan na pag-aari niya ay tunay na nabuo. Kahit na sina Hiao Zhang at ang iba pa ay pansamantalang makakapigil, hindi sila magtatagal. Tungkol naman sa mansyon ni General Tadao, pumasok na siya rito minsan, kaya pamilyar na si Yehan dito. Sinabi niya, "Nakatatanda, hihintayin ninyo kami sa labas, at sina Miss Wu Ying at ako ang mauuna." "Yehan, mag-ingat ka." "Wu Ying, sige na, mag-ingat kayo." Tumango si Yehan, at pagkatapos, biglang naglabas si Wu Ying ng isang mahiwagang aura, na binalot si Yehan, at sa susunod na sandali, sina Yehan at Wu Ying ay nawala sa paningin ni Kung Lao at ng iba pa. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng kakayahang maging invisible ni Wu Ying, na nagparamdam kay Yehan ng isang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang katawan. Naging isang transparent na tao na siya ngayon. Kung lalakad siya ng ganito, baka hindi siya makita ng mga gwardya. Dahil sa epekto ng kakayahang maging invisible, madali ang nalampasan ni Yehan at Wu Ying ang depensa at nakapasok sa looban. Pagkatapos, sa pamumuno ni Yehan, madali silang nakarating sa ikalawang palapag. Noong nakaraan, pumunta lamang si Yehan sa kwarto ni General Tadao, wala pa siyang nakitang ibang lugar. Kaya, sa pagkakataong ito, susuriin ni Yehan ang ibang mga kwarto. "Maghiwalay tayo para mas mabilis ang trabaho." Matapos makarating sa ikalawang palapag, kailangan ng kumilos ng mag-isa si Wu Ying. Ayaw niyang kumilos kasama si Yehan. "Hindi," sabi ni Yehan, "kahit na magaling ang iyong kakayahang maging invisible, sayang lang at mahina ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Kung may makakita, mailalantad tayo. Sa makatuwid, dapat tayong kumilos ng sama-sama, at kailangan ko rin ang iyong kakayahang maging invisible." "Duwag, nakakabagabag talaga, tara na." Walang pasensyang sabi ni Wu Ying, pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang isang pinto, pumasok, at sumunod si Yehan sa likuran niya. Matapos makapasok sa kwarto, sinimulang suriin ng maingat ng dalawang tao. Ang kwartong ito ay dapat na kwarto ng babae ni General Tadao. Mayroong isang mahinang bango rito, at ang mga damit na nakasabit ay pawang mga damit ng babae. Hindi hinanap ni Yehan ang mga kahon tulad ng ginawa ni Wu Ying.
Alam niyang wala siyang hahanapin dito. Sige na, huwag na kayong maghanap pa, wala tayong hahanapin dito, pumunta na tayo sa susunod na kwarto. Sabi ni Yehan kay Wu Ying na naghahanap. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Matapos marinig ang tunog na ito, nagbago ang ekspresyon ni Yehan at Wu Ying. Nagmadaling gumamit si Wu Ying ng kakayahang maging invisible para takpan sila, at pagkatapos ay nagtago sa likod ng kurtina. Maling espirito, kung maglakas loob kang pumunta sa oras na ito, kung malaman ito ni Tadoo, mamamatay tayong dalawa. Matapos mabuksan ang pinto, pumasok ang isang lalaki at isang babae. Nagsimula silang magkayap at gamulong sa kama pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi ng lalaki, ang matandang iyon ay nasa kampo pa rin, at hindi siya babalik sa loob ng isang oras. Ana, sobrang namimiss kita. Shakun, namimiss din kita, dalhin mo na ako palayo, ayaw ko nang maglingkod sa matandang iyon. Hindi pa, Ana, ikaw ang paboritong babae ni Tadoo, hiniling ko sa iyong suriin ang balita tungkol sa bagay na iyon para sa akin, nahanap mo na ba? Kabanata 476. Sinabi ng babaeng nagngangalang Ana, napakahigpit ng bibig ni Tadoo, kung magtatanong ako ng kaunti, sasaktan niya ako, Shakun, huwag mo na akong utusan pang magtanong, natatakot akong patayin niya talaga ako. Sabi ni Shakun, hindi, Ana, kailangan mong tanungin ang kinaroroonan ng bagay na ito ang tanging pagkakataon para sa ating dalawa na makalaya sa matandang Tadoo na iyon, kung makuha natin ang bagay na iyon at ibenta, makalalayas na tayo sa masamang lugar na ito ng Golden Triangle, at pagkatapos ay dadalhin kita sa ibang lugar para mamuhay ng mas magandang buhay. Gayunpaman, ang eksena ng live na pag-iibigan ay hindi nagtagal, natapos ito sa loob ng ilang minuto. Napakaduwag ni Shakun, ang babaeng nagngangalang Ana ay halatang hindi nasisiyahan sa kanya, at kinukuskus pa rin siya, umaasang makakabawi si Shakun, ngunit ang pakikipagtalik ni Shakun sa babae ni Tadoo ay hindi dahil sa kasakiman sa kagandahan ng babaeng ito, may iba siyang layunin. Sa makatuwid, sa sandaling ito, wala siyang gana na magpatuloy sa kasiyahan. Para sa kanya, ang bagay na itinago ni Tadoo ang pinakakaakit-akit na bagay sa kanya. Kung makuha niya ito at ibenta, hindi na siya mag-aalala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngayon, maaari na siyang pumunta sa labas ng mundo para mamuhay ng buhay na parang isang mayaman. Ana, aalis na ako. Dapat ay babalik na ang matandang Tidor mamaya. Nang makita na walang kapaki-pakinabang na impormasyon sa bibig ni Ana, hindi na nagplanong manatili pa si Shakun. Babae, maraming tao sa paligid niya. Dapat. Alam kong hindi mo talaga ako mahal, kaya umalis ka na, may clue ako rito, kalimutan na natin ito. Matapos marinig ang mga salita ni Shakun, nalungkot ang mukha ni Ana, at malamig siyang humiga sa kama. Matapos marinig ito ni Shakun, lumiwanag ang kanyang mga mata, lumingon siya para pigilan si Ana, at nakangiting sinabi, Ana, paano ko naman hindi mamahalin ang isang tulad mo? Kung makuha ko ang bagay na iyon, agad kitang dadalhin palayo, nanunumpa ako sa Diyos. Totoo ba? Tanong ni Ana na may pag-aalinlangan. Totoo, ako, si Shakun, ay mamamatay kung magsisinungaling ako sa iyo. Para makuha ang clue na iyon kay Ana, gumawa si Shakun ng isang nakamamatay na panunumpa. Ang trick na ito ay napaka-epektibo sa mga babae, at least kay Ana. Oo, halatang naniwala si Ana sa mga salita ni Shakun, at pagkatapos ay nakangiting sinabi. Shakun? Ang matandang Tadoo na iyon ay may kinakasama sa labas, hindi, para maging eksakto, ang babaeng iyon ang kanyang tunay na asawa sa pangalan, kung hindi niya itinago ang bagay na iyon sa bahay, malamang na nasa lugar ng babaeng iyon, at may isa pang lugar, ang arsenal ng military camp, ang susi ng arsenal ay para lamang sa matandang Tadoo na iyon, kahit ikaw ay hindi makakapasok, at maraming bitag sa loob, ito rin ay isang magandang lugar para magtago ng mga bagay. Hindi ko inaasahan na ang matandang Tadoo na iyon ay may kinakasama sa labas, Ana, kung hindi mo sinabi sa akin, kahit ako, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ay hindi alam iyon. Sumungkit ang mga mata ni Shakun, ito nga ay isang napakahalagang clue, marahil, maaari siyang magsimula mula sa aspetong ito. Tungkol naman sa arsenal, hindi pa natin ito masusuri. Nagpatuloy si Ana, anuman, ito lang ang dalawang lugar na naiisip ko, Shakun, maaari mo nang suriin iyon, tandaan na dapat mo akong dalhin palayo kapag dumating na ang oras. Nang marinig ito, isang pagkawalang galang ang sumilay sa mga mata ni Shakun, ngunit sinabi pa rin niya, Ana, huwag kang mag-alala, ang magagandang araw na para sa ating dalawa ay malapit na. Kapag nahanap ko na ang bagay na iyon, dadalhin kita agad.
Palayo, ngunit bago ako magtagumpay, kailangan mo pa ring subukan si Tadao para makita kung may itinatago pa siya sa ibang lugar. Sige, para sa kaligayahan nating dalawa, Shakon, gagawin ko. Sumandal si Ana sa mga bisig ni Shakon na may emosyonal na ekspresyon. Nang makita ito, dahan-dahang umalis si Yehan at ang namumulang si Wuying. Kanina, nanood ang dalawa ng live na Erotic Palace. Kahit na nahihiya si Yehan, wala siyang naramdaman. Si Wuying ay iba, siya ay isang dalagang babae pa. Ha! Ang mga lalaki ay pawang mga manloloko. Nang nasa kama sila, puno ng matatamis na salita. Nang makalabas na sila sa kama at maitaas ang kanilang pantalon, nakalimutan na nila ang lahat. Ang dalawa ay pumunta sa isa pang walang laman na kwarto, at tumingin si Wuying kay Yehan na may kaunting pagkasuklam. Isang sulyap kay Han, naramdaman niya na ang ginawa ni Shakon kanina ay nagparamdam sa kanya na si Yehan ay isang kasama ni Shakon. Nang marinig ito, medyo natahimik si Yehan. Saan nagkaroon ng pag-atake ang babaeng ito? Niloko siya, ano naman ang kinalaman niya rito? Ngayon ay kinasusuklaman na niya ito. Sabi ni Yehan, pinag-uusapan ko si Miss Wuying, sobra-sobra ka na, may mga mabubuting lalaki pa rin sa mundong ito. Ikaw ba iyon? Malamig na sinulyapan ni Wuying si Yehan. Hindi alam ni Yehan kung paano sasagutin ang mga salitang ito. Isa siyang mabuting lalaki. Para sa kanyang sariling babae, naglakas loob siyang manampa na tatapakan ng isang makapangyarihang kaaway tulad ni Nalan Mietian. Gayunpaman, si Yehan ay hindi ang pinaka-perpektong lalaki. Isang lalaki dahil may higit sa isang babae sa kanyang tabi, hindi niya maibibigay ang lahat ng kanyang pagmamahal sa isang babae. Tinatamad na akong makipag-usap sa iyo. Mahinang sabi ni Yehan, at pagkatapos ay idinagdag, ang sinabi ng babae kanina ay isang mahalagang clue para sa atin, dahil mayroon na tayong mga clue, hindi na kailangang maghanap dito, masyadong hindi ka tanga, hindi mo itatago ang mga bagay dito at hihintayin kaming mahanap ang mga ito, pero na, sumama na tayo kina Kung Lao at sa iba pa. Alam ni Wuying na ang sinabi ni Yehan ay totoo, at ayaw niyang makipagtalo, kaya umalis ang dalawa roon. Gayunpaman, nang aalis na sina Yehan at ang iba pa, biglang natuklasan ni Kung Lao at ng iba pa na naghihintay sa labas na ilang military jeep ang pumasok sa mansyon ni General Tadao. Sa sasakyan na iyon ay hindi lamang si General Tadao, kundi pati na rin ang mga Hapones. Nandito na ang mga Hapones. Kumunat ang noo ni Kung Lao, may isang napakamakapangyarihang master sa grupo ng mga Hapones, at sina Yehan at ang iba pa ay nandito pa rin ngayon. Ang paglitaw ng mga Hapones sa oras na ito ay hindi magandang balita para sa kanila. Sa oras na ito, tumunog din ang communication equipment ni Cheng Jun. Matapos pakinggan ito, kumunat ang kanyang noo at sinabi, Ginoo kong, may balita mula sa hotel na ang mga tao ng Prairie King ay umalis sa hotel, at papunta na sila kay General Tadao. Narito na. Nang marinig ito, mas lalong kumunat ang noo ni Old Kong, at sinabi niya, ang mga taong dapat dumating at ang mga hindi dapat dumating ay magkakasama na ngayon, sana ay mabilis na makalabas sina Yehan at ang iba pa, kung may makakita, medyo masama ang mangyayari. Sabi ni Cheng Jun, anuman, sina Yehan at Wuying ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente rito. Kung matuklasan talaga sila, susugod tayo. Gamit ang ating lakas at ang mga Chanlongwei na nagtatago sa paligid, hindi ako naniniwala na hindi natin sila kaya. Sana nga, tumanggaw si Kung Lao at nagpatuloy, maghintay at kumilos ayon sa sitwasyon. Walang utos mula sa akin, hindi tayo pwedeng lumitaw hanggang sa maging lubos na kinakailangan. Si Yehan ay hindi isang simpleng tao. Ang batang ito ay nakaligtas sa madugong lupain ng underground world, dapat may kakaiba siya. Tumanggaw sina Cheng Jun at ang iba pa, at maingat na tinitigan ang mansyon ni General Tadao. Mula rito, nakikita nila ang sitwasyon sa bulwagan ni General Tadao. Kabanata 477. Maya-maya pa, pumasok din ang pangalawang ampon at ang iba pa sa villa ni General Tadao. Sa oras na ito, si Kunsang, na nagmamanman kina Shaben at sa pangalawang ampon at iba pa sa hotel, ay nagmadali rin papunta kina Kung Lao at sa iba pa, sa tabi. Ngayon, si General Tadao, ang mga Hapones, at ang pangalawang ampon, ano ang gusto nilang gawin ng magkakasama. Sa mansyon ni General Tadao, sa sandaling ito, nakaupo na ang mga Hapones, ang pangalawang ampon at ang iba pa. Nakaupo si General Tadao sa unang pwesto, at sa likod niya sina Machete at Shakon. Sa sandaling ito, si Tadao ang general ay nakangiti at nakatingin sa mga Hapones, sa pangalawang ampon at sa iba pa na nakaupo sa magkabilang gilid niya. Ginoo General Tadao, ngayon, dumating na ang mga kaibigan mula sa Huaxia, maaari mo na bang sabihin sa amin ang dahilan kung bakit ninyo kami tinawag dito?
Walang pakialam na sinulyapan ni Teiko Yamamoto ang pangalawang ampon at ang iba pa, at pagkatapos ay lumingon siya kay General Tado at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Teiko Yamamoto, tumingin din ang pangalawang ampon at ang iba pa kay General Tado. Ang dahilan kung bakit sila pumunta sa mansyon ni General Tado ay dahil nakatanggap sila ng imbitasyon mula kay General Tado, kaya nagmadali silang pumunta. Siyempre, kahit na Hapones man o pangalawang ampon, wala silang magandang opinyon kay General Tadoo. Umiasa si General Tadoo sa katotohanang hawak niya ang bagay na iyon, siya ay isang simpleng mang-aagaw, humihingi ng maraming pera. Tumingin si General Tado sa relo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ngumiti, huwag kayong mag-alala, lahat, mayroon pa tayong isang kaibigan na hindi pa dumarating. Sa tingin ko ay darating siya sa loob ng ilang minuto. May iba pa bang gustong pumunta? Matapos marinig ang mga salita ni General Tado, sina Teiko Yamamoto at ang pangalawang ampon ay sabay na sumangkit ng mga mata. Ngayon sa panig ng Golden Triangle, may iba pang mga puwersang darating bukod sa kanilang dalawa. Pataas. Sa sandaling ito, walang pakialam na nagtanong ang pangalawang ampon, General Tadoo, saan nanggaling ang inyong inimbite? Nagkataon lang na siya at si Ginoo Fan ay magkapareho ng lugar. Bahagyang ngumiti si General Tadoo. Ang tunay na pangalan ng pangalawang ampon ay Fan. Nang marinig ang sinabi ni General Tadoo, kumunat ang kanyang noo. Maaaring ang ibang grupo ng mga tao na inimbite ni General Tadoo ay mula rin sa China. Mabilis na nakuha ng pangalawang ampon ang sagot sa tanong na ito dahil isang lalaking naglalakad na parang dragon at tigre ang lumabas sa bulwagan sa oras na ito. Ang lalaking ito ay payat, may malamig na mga mata at mahabang buhok. Ang lalaking ito ang may suot na itim na maskara sa mukha. Ang itim na maskarang bakal na ito ay nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha na nagbibigay sa mga tao ng isang malungkot at kakaibang pakiramdam. Sa likod ng lalaki, sinundan ng 4 na master na ang bawat isa ay hindi mahina kaysa sa 3 Wolf King Master sa ilalim ng pangalawang ampon. Ghost Servant. Nang makita ang lalaking ito, nanigas ang mga mata ng pangalawang ampon at unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Makikita na kilala niya ang lalaking ito na may suot na itim na maskara, at base sa kanyang ekspresyon, mayroon siyang takot sa lalaking ito. Fan Waxi, nagulat ka bang makita ako? Naglakad si Ghost Servant na parang tigre, ang kanyang payat na katawan ay palaging naglalabas ng malamig at masamang enerhiya, ang kanyang mga mata ay tumingin sa pangalawang ampon, ang mga sulok ng kanyang bibig ay unti-unting nagpapakita ng isang masamang ngiti. Ang Siberian Tiger ay makikilahok. Sa totoo lang, hindi ako nagulat. Nagulat ako na ikaw ang ipinadala ng Siberian Tiger dito. Mukhang malaki ang ambisyon ng Siberian Tiger. Sumili ang mga mata ng pangalawang ampon at sinabi. Si Ghost Servant, isa sa mga makapangyarihang master ng Siberian Tiger, na kilala bilang Cold-Faced Ghost Servant, na pumapatay na parang dayami, at sikat sa Northern Tianbang. Maaaring maliit ang ambisyon ng hari ng kapatagan. Ngumisi si Gaipo, at mahinang sinabi, kung hindi nag-retreat ang unang ampon, si Xiao Jianli, natatakot akong siya ang pupunta sa Golden Triangle. Walang pakialam na sinabi ng pangalawang ampon na si Fan Waxi, pareho lang kung sino man ang pumunta, ang bagay na iyon ay para lamang sa aking Prairie Condor, sino mang gustong kunin ito ay kailangang magtanong sa akin, Fan Waxi, kung pumapayag ako. Depende rito, kung sino ang may pinakamaraming karapatan. Nang marinig ang mga salita ni Fan Waxi, mahinang umi-NGO si Teiko Yamamoto, nagtagpo ang mga mata ng 3 partido, at kumalat ang lamig sa silid na ito, na parang ang temperatura dito ay nabawasan ng ilang puntos. Nang makita ang sitwasyon na ito, ang mukha ni General Tado ay hindi gaanong nagbago, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Ito ang gusto niya. Mas mabangis ang paglalaban ng 3 pamilya ng hayagan at palihim, mas kapakipakinabang ito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kamakailan, sa nakalipas na 2 araw, nagpadala ang mga Hapones ng mga eksperto para palihim siyang sundan, at gumawa rin ng mga pagkilos ang pangalawang ampon at ang iba pa, na nagdulot kay General Tadoo na maging mas maingat. Sa sitwasyon ng pagsalakay mula sa lahat ng panig, kung ang mga taong ito ay talagang manggahas, kahit na hindi natatakot si General Tadoo, ito ay isang lubhang nakakabagabag na bagay. General Tado, maaari mo na bang sabihin sa amin kung bakit ninyo kami inimbite sa inyong mansyon? Sabi ni Teiko Yamamoto habang nakatingin kay General Tado. Nang marinig ito, tumango si General Tado, at pagkatapos ay sinabi. 2 sa inyo rito ay mula sa China, at ang isa ay mula sa Japan. Lahat kayo ay interesado sa bagay na ito na hawak ko. Alam din ng General na interesado kayo sa akin. Ang bagay na ito sa aking kamay ay determinado na makuha,
Kaya, bago dumating ang mga bisitang hinihintay ko, nagpa siya akong magdaos ng auction para sa inyo ng maaga. Siyempre, ang panimulang presyo ay hindi dapat mas mababa sa $1 bilyong ng Amerika, at ang pinakamataas na bidder ang mananalo nito. Kung interesado kayo, maaari na kayong magsimula ng pagbid, at ako, si Tado, ay wala talagang kasinungalingan. Nang marinig ito, sina Teiko Yamamoto, ang pangalawang ampon, at si Ghost Servant ay nagulat ng sabay-sabay. Anong gamot ang ibinebenta sa kalabasang ito ni General Tado? Gaano nakatagal ang lumipas, nagbago na ba talaga ang kanyang isip na i-auction ito sa kanila? Ginoo General Tado, seryoso ba kayo? Tumingin si Teiko Yamamoto kay General Tado na may matatalim na mga mata. Totoo naman, sabi ni General Tado, ngunit mayroon akong isang kondisyon bukod doon. Sino man sa inyo ang nakakuha ng bagay na ito, kailangan ninyong sumang-ayon sa aking kondisyon, kung hindi, mas gugustuhin ng General na huwag itong ibenta. Sabi ng pangalawang ampon, General Tado, pakiusap sabihin ninyo, basta't kaya kong gawin ang isang bagay, hindi ko iyon iiwasan. Naging malamig ang mukha ni General Tado, at sinabi niya, ang aking mga kondisyon ay mahirap o mahirap, at gusto kong tulungan ninyo akong sirain ang tatlong iba pang warlord sa Golden Triangle. Interesado ba kayo? Paglabas pa lang ng mga salitang ito, nagbago ang mga mukha ni Teiko Yamamoto, ng pangalawang ampon, at maging ni Ghost Servant. Ang pagpatay sa tatlong pangunahing warlord sa Golden Triangle ay hindi ang pagpatay sa isang pamilya, kundi tatlong pamilya. Ito ay mas mahirap kaysa sa pagpatay kay General Tado. Mas mahirap pa. Kabanata 478. Nang makita ang mga mukha ni Teiko Yamamoto, ng pangalawang ampon, at ni Ghost Servant, palihim na ngumisi si General Tado sa kanyang puso. Para sa kanya, kung ang mga taong narito ay talagang kayang patayin ang tatlong iba pang warlord, at handa silang magbayad ng napakalaking halaga ng dolyar kung gayon, hindi niya alintana ang pag-auction nito. Hindi ito isang kawalan para kay General Tado. Siyempre, kung walang pumayag, ang auction ngayon ay mawawalan ng bisa. Ang mga kilos ni General Tado ngayon ay may tatlong motibasyon. Ang una ay ang pagkuha ng isang taong tutulong sa kanya bukod pa sa tatlong pangunahing warlord sa Golden Triangle, ang pangalawa ay ang paglihis ng kanilang atensyon. Ngayon, napakaraming taong nakatuon sa kanya. Kung ililipat mo ang iyong paningin sa kalaban, mababawasan ang pagmamanman sa kanyang panig. Pangatlo, ang pag-antala sa mga salita, kung hindi matagumpay ang auction, ang pagmamanman ng tatlong kumpanya sa harap niya ay mapapahina, at ililipat nila ang kanilang atensyon sa kalaban. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng oras si General Tado para huminga. Basta't lumipas ang ilang araw na ito at dumating na ang mga bisitang hinihintay niya, madali nang malulutas ang lahat. Siyempre, kung may talagang pumayag sa kanyang mga kondisyon ngayon, hindi alintana ni General Tado na ibenta ang bagay na iyon. General Tado, nagbibiro ba kayo? Ang kahirapan sa pagsira sa tatlong iba pang warlord sa Golden Triangle ay mas mahirap kaysa sa pagsira sa inyo. Sa tingin ba ninyo ay papayag tayo sa kondisyong ito? Tumingin ang pangalawang anak kay General Tado, na may kalmadong mga mata, at sinabi. Tumawa si Teiko Yamamoto, at sinabi, kung ibibigay ni General Tado ang bagay na iyon ng walang kondisyon, sisirain namin sila para sa inyo ang aming Black Dragon Society. Hindi nagsalita si Ghost Servant, ngunit may mga sinag ng malamig na liwanag sa kanyang masasamang mata, na nagpapapaisip sa mga tao kung ano ang iniisip niya. Nang makita ito, sinabi ni General Tado, ngayon, inimbito ko kayo rito ng General para sa layuning ito. Kung pumayag kayo, maaari na kayong magbid ngayon. Kung sa tingin ninyo ay hindi angkop, maaari kayong bumalik at pag-isipan ito bago ninyo ako sagutin, ngunit pinapayuhan ko kayong magmadali sa pagdedesisyon, dahil ang mga bisitang hinihintay ko ay darating sa loob ng 3 araw, sa sandaling dumating sila, hindi na kayo aasikasuhin ng General. Nang marinig ang mga salita ni General Tado, kumunat ang noo ng lahat. Ngayon, sila lang ang 3. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, hindi lang sila ang 3 ang darating dito, at mas magiging matindi ang kompetisyon. General Tado, maaari ba naming tingnan muna ang bagay na hawak ninyo? Kahit na ang balita ay nasa inyo ang bagay na iyon, hindi ko sa tingin ay nakita na ito ng lahat ng narito gamit ang kanilang sariling mga mata, tama ba? Tanong ni Ghost Servant. Inilibot ng kanyang mga mata ang mga taong naruroon. Ang pangungusap na ito ay tumuturo sa mahalagang punto na nagdulot ng pagningning ng mga mata ni Teiko Yamamoto at ng pangalawang ampon, at tiningnan nila si General Tado na may matatalim na mga mata. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Ghost Servant, medyo pumangit ang kutis ni General Tado.
Hindi ba kayo naniniwala sa general na ito? Sinulyapan ni General Tadao ang mga taong naroroon, at sinabi niya, kung hindi kayo naniniwala, bakit kayo pumunta pa rito sa Golden Triangle? Natural, naniniwala kami sa general. Magaan na sinabi ni Ghost Servant, gayunpaman, hindi maiintindihan ng general ang prinsipyo ng mga lihim na motibo. Kung ang mga narito ay tutulong sa inyo na sirain ang tatlong iba pang warlord at magbabayad ng pera, ngunit ano kung wala kayong bagay na iyon sa inyong kamay? Hindi ba't magiging sayang lang ang pagod natin? Sabi ni Teiko Yamamoto, tama si Ginoo Ghost Servant, Ginoo General, para maging ligtas, sa tingin ko dapat ninyong ilabas ang bagay na iyon para makita namin. Kapag nakatiyak na tayo, masasagot na natin ang inyong mga kondisyon. Nang marinig ito, medyo malungkot ang mukha ni General Tadao, at ang bagay ay umabot na sa puntong ito, at siya ay nasangkot na rito. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sinabi ni General Tadao, itinago ko ang bagay na iyon sa isang napakaligtas na lugar, at natatakot akong hindi magiging madaling ilabas ito. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ko kayong ipakita ng larawan. Pagkatapos ng lahat, kumaway si General Tadao sa machete na nakatayo sa likuran niya, at pagkatapos ay inilagay ng machete ang ilang mga larawan sa harap ni Teiko Yamamoto, ng pangalawang ampon, at ni Ghost Servant. Ang bagay na iyon ay talagang ang tatsulok na piraso ng bakal na gusto nila sa pagkakataong ito. Nang makita ang larawang ito, isang kislap ang sumilay sa mga mata ng kanilang tatlo. Gayunpaman, sa sandaling ito, sina Teiko Yamamoto, ang pangalawang ampon, at si Ghost Servant ay sabay na tumingin sa isang sulok ng bulwagan, kung saan mayroong isang mahinang pag-alon. Sino ang naroon? Lumabas kayo! Nang mahulog ang boses, agad na sumugod si Teiko Yamamoto sa ilalim ng puno sa likuran niya, ang kanyang katawan ay parang kidlat, hinugot niya ang samurai sword sa kanyang kamay, at direktang sinaksak ang posisyong iyon. Ding! Gayunpaman, sa paningin ng lahat sa bulwagan, matapos maputol ang kutsilyo sa ilalim ng puno, mayroong isang tunog ng ginto at bakal, at pagkatapos, ang katawan sa ilalim ng puno ay mabilis na umatras, ang kanyang mukha ay medyo mapotla, halata na may pagkatapos ng palihim na pakikipaglaban sa isa't isa, ang taong iyon ay naapektuhan ng kaunti. Ang kakayahang maging invisible, kaibigan ko, dahil nandito ka na, kailangan mo pa bang magtago? Tumingin si Ghost Servant sa posisyon at ngumisi. Hindi naman niya ito unang beses na nakita ang isang espesyal na grupo ng mga master na may mga kakayahan. Mukhang gusto ng mga kaibigan sa dilim na kumilos tayo para hilingin sa kanila na lumabas. Nang makita na ang mga tao sa madilim na lugar ay hindi pa gumagalaw ng matagal, ngumisi ang pangalawang ampon, at kumunat ang noo ni General Tadao. Ang kanyang lugar ay mayroong mahigpit na pagbabantay, ngunit may mga hindi inimbita na mga lalaki pa ring pumapasok, na nagdulot sa kanya ng kaunting galit. Bakit kailangan mo pang anyayahan ako ng personal, hindi ba't nagmadali na tayong magkita? Sa oras na ito, mayroong isang pag-alon sa hangin, at pagkatapos ay dahan-daang lumitaw si Yehan na yakap ang baywang ni Wuying. Mayroong isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, at naglakad siya patungo kina General Tadao at sa iba pa, na may relaxed na hitsura, na parang ito ang kanyang sariling tahanan. Sa sandaling ito, medyo nanghihina ang mga binti ni Wuying. Kung hindi siya niyakap ni Yehan, mapaparalisa na siya sa lupa. Ang kutsilyo sa ilalim ng puno kanina ay direktang nakatutok sa kanya. Gamit ang kanyang lakas, natural na hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili sa ilalim ng puno ng ninja, kung hindi kumilos si Yehan sa isang kritikal na sandali, ang kutsilyo kanina sa ilalim ng puno ay tiyak na papatay sa kanya. Ikaw pala, dalawang boses ang sabay na nagsalita. Ang mga taong nagsabi nito ay sina Ichiro Komure at Machete. Si Ichiro Komure ay natural na may sariwang alaala kay Yehan, ang taong pumutol ng isa sa kanyang mga braso. Si Machete ay minsan nang pumunta sila sa Shanghai City para patayin si Yehan, nakita na nila ang larawan ni Yehan, kaya nang lumitaw si Yehan, nakilala siya ng dalawa. Hindi pinansin ni Yehan sina Ichiro Komure at Machete. Tumingin siya kina General Tadao at sa iba pa na may mahinang ngiti, at sinabi, lahat, patawarin ninyo ako sa pag-istorbo sa inyo. Gusto kong pumunta ng maayos, ngunit sayang. Ang depensa rito ay masyadong mahigpit na binabantayan, natatakot akong mabubutas ako bago pa ako makalapit, kaya kailangan kong gumawa ng masamang hakbang. Nang marinig ito, ngumisi ang lahat. Kabanata 479. Sa oras na ito, ngumisi ang pangalawang ampon at sinabi, Yehan, bakit hindi ka nalang manatili sa timog at manatili sa Golden Triangle? Maaaring gusto mo ring makialam. Mahinang ngumiti si Yehan, umupo sa isang walang laman na upuan na yakap si Wuying, at sinabi, dahil interesado ang lahat, bakit naman hindi ako?
Siyempre maaari kang makilahok, ngunit ang kondisyon ay kailangan mong magkaroon ng kakayahan. Mga kabataan, kung wala kayong kakayahan, mag-ingat na huwag kayong mamatay. Walang pakialam na sinabi ni Teiko Yamamoto, at sinabi ni Ichiro Okamura sa tabi niya sa oras na ito, Guro, siya ang sumaire sa plano ng ating Black Dragon Club, at ang braso ng estudyante ay pinutol din niya. Siya pala. Matapos marinig ang mga salita ni Ichiro Okamura, ang mukha ni Teiko Yamamoto ay naging lubhang malungkot. Tumingin siya kay Yehan na may nakamamatay na tingin na parang espada, at ang buong katawan niya ay naglabas ng pagkapuot. Si Ichiro Okamura ang kanyang pinagmamalaking disipulo. Nawala ng braso ang binata sa harap niya. Naramdaman ng nakamamatay na aura na inilabas ni Teiko Yamamoto, si General Tado, na orihinal na may balak na pumatay kay Yehan, ay nagtiis. Mas magulong ang eksena, mas maganda para sa kanya. Magiging pinakamahusay kung sina Teiko Yamamoto at Yehan ay magkakaroon ng isang labanan ng buhay at kamatayan, isang tunggalian, sino man ang mamatay, wala siyang mapapala, at masaya siyang makita ang sitwasyong ito. Ang pangalawang ampon ay kapareho rin ni General Tadao na may itsura ng nanunood ng palabas. Dahil kay Nolan Miyetian, sina Shen Ying at Quinaying Wei ay magkaalyado sa ngayon, at sa ibabaw, ang Quinaying Wei ay ang leader din. Sa makatuwid, ang pangalawang ampon at si Yehan ito ay isang relasyon din ng mga kaaway. Tungkol naman kay Ghost Servant, walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit mahigpit na nakatingin ang kanyang mga mata kay Yehan. Ngayon, ang binata na ito ay kilala sa China, at kilala siya bilang ang unang henyo. Ang totoo lang ay ang taong ito ay kasing lakas ng nasa alamat. Gusto mo akong patayin. Naramdaman ng nakamamatay na aura mula kay Teiko Yamamoto, naglabas din si Yehan ng isang makapangyarihang aura na binalot si Wu Ying. Mahina ang lakas ni Wu Ying, kaya hindi niya kayang tiisin ang inilabas ni Teiko Yamamoto, nakamamatay na intensyon. Tama ang hula mo, gusto lang kitang patayin. Walang pakialam na sinabi ni Teiko Yamamoto, sinumang manggahas na lumaban sa aking Black Dragon Society ay tiyak na mamamatay. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, matandang lalaki, kahit na maraming master sa likuran mo, maaari mong subukan kung gusto mo akong patayin. Saka, pinapayuhan kita, kung gagawin mo ito, masasabi ko sa iyo na dadalhin mo ako ngayon. Wala sa inyo ang mabubuhay. Mayabang na bata, hayaan mong makita ko kung may 3 ulo at 6 na braso ka. Malamig na umienjo si Teiko Yamamoto, at pagkatapos, bigla niyang ginawang kutsilyo ang kanyang palad, at malakas na sinaksak si Yehan na may nakakatakot na aura ng kutsilyo. Ang pag-atake ng Saber Chi na ito ay napakalakas na kahit si Wu Ying ay nakaramdam ng matinding takot. Gayunpaman, sa oras na ito, pinalitan din ni Yehan ang espada gamit ang kanyang kamay, at nagpakawala ng isang nakakatakot na aura ng espada. Ang pagbanggaan ng aura ng espada at ng aura ng kutsilyo ay nagdulot ng tunog ng pagsabog ng hangin na parang bomba. Naramdaman ng lahat ng naruroon ang isang bahagyang sakit sa kanilang eardrum na parang may karayom na tumusok sa kanilang tainga. Sa sandaling ito, isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Teiko Yamamoto. Matapos makipaglaban kay Yehan, naramdaman ni Teiko Yamamoto ang nakakatakot na kapangyarihan sa katawan ni Yehan. Mayroon siyang ganoong nakakatakot na lakas sa ganoong edad. Ang batang ito, natatakot akong hindi siya isang ordinaryong tao sa huwaksiya. Pagkatapos ng isang galaw, hindi na nagpatuloy ang dalawa sa paggawa ng mga galaw, dahil alam ng bawat isa sa kanila na ang lakas ng isa't isa ay talagang napakalakas, at hindi nila kayang talunin ang isa't isa sa maikling panahon. Matapos makita ang eksena na ito, sumangkit ang mga mata ng mga taong naruroon. Ang binata na ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang katanyagan. Kahit na ang matandang Teiko Yamamoto ay hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. May Yehan sa timog, totoo ang pahayag na ito. Isang mahinang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ghost Servant. Nang makita na sina Yehan at Teiko Yamamoto ay hindi nagbabalak na magpatuloy sa pakikipaglaban, sa sandaling ito, walang pakialam na sinabi ni General Tado kay Yehan, Yehan, hindi ko inaasahan na manggahas kang pumunta sa akin, dahil ikaw, ang general sa ilalim ng aking pamumuno ang Scimitar Killer Organization ay nagdusa ng malaking pagkalugi, sabihin mo sa akin, dapat ko bang hilingin sa iyo na bawiin ang utang na ito ngayon? Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, General Tadao, patawarin mo ako sa pagsasabi ng nakakasakit, ngunit ngayon ay hindi ka na naglakas loob na salakayin ako, hindi ka makikinabang, dahil mayroon pa ring ilang iba pang mga lobo sa tabi ko na nakatingin sa iyo, lalaban ka sa akin, basta't may pagkakataon, kakainin ka nila hanggang sa buto, sasabihin mo sa pagitan ko at sa iyo, sino ang mas mahalaga sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Teiko Yamamoto,
ang pangalawang ampon, si Ghost Servant at ang iba pa ay hindi nagsalita, dahil ang sinabi ni Yehan ay totoo, basta't makahanap sila ng tamang pagkakataon, tiyak na sasalakayin nila si General Tadao, kahit na hindi nila papatayin si General Tado, ngunit posible pa ring itali siya. Medyo tahimik si General Tadao. Halata, alam din niya na ang sinabi ni Yehan ay totoo. Gayunpaman, hindi nagbabalak si General Tadao na salakayin si Yehan sa puntong ito. Kahit na nasa kanyang sariling teritoryo, napapaligiran siya ng napakaraming gutom na lobo na nakatingin sa kanya, at kailangan niyang mag-ingat na huwag hayaang samantalahin siya ng iba. Nagpatuloy si Yehan, General Tadao, sa tingin ko mas mainam na ipagpatuloy ang paksa kanina. Hindi mo alintana ang pagdaragdag sa akin ngayon, tama ba? Sumili ang mga mata ni General Tadao at sinabi, syempre hindi ko alintana, ang general na ito ay isang negosyante, sinumang pumayag sa mga kondisyon kanina at tutulong sa akin na gawin ito, ibebenta ko ang bagay na iyon sa sinuman, totoo ito para sa sinuman, lahat ay nabibilang, basta't may kakayahang gawin ito. Sabi ni Teiko Yamamoto, Ginoo, ang Black Dragon Society ay maaaring isaalang-alang ang bagay na ito. Tumanggaw si General Tadao, pagkatapos ay tiningnan niya ang pangalawang ampon, si Ghost Servant, at si Yehan, at sinabi, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ninyong tatlo. Una nang ngumiti si Yehan at sinabi, dahil ang mga master ng Black Dragon Club ay pumayag na isaalang-alang ito, hindi na ako makikilahok sa bagay na ito. Talagang hindi maganda para sa akin na magdala ng babae rito para makipaglaban at pumatay. Iiwan ko na ito sa iba. Bit did it. Yehan, kaya hindi ka nagbabalak na makilahok sa auction na ito. Ngumisi ang pangalawang ampon at sinabi. Hindi ko sinabi iyon. Maaaring bingi ang taong ito. O may masamang memorya siya. Ikaw. Nang marinig ang mga nakakainsultong salita ni Yehan, isang nakamamatay na intensyon ang sumilay sa mga mata ng pangalawang ampon, ngunit napigilan ng pangalawang ampon ang kanyang galit, ngunit ang ikalimang ampon na nakatayo sa likuran niya ay hindi makatiis. Sa una, hindi siya masaya kay Yehan, maling bata, naniniwala ka bang hahayaan kitang mamatay sa Golden Triangle? Hindi ka na makakabalik sa Timog. Dahil lang ba sa iyo? Tumawa si Yehan, hayaan mong dumating si Xiao Jianli at kausapin ako, baka tingnan ko pa siya sa mata, dahil wala ka pang karapatan. Batang lalaki, papatayin kita ngayon. Nagalit ang ikalimang ampon na may nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mata. Kabanata 500. Ikalima, huwag kang makialam. Nang makita ito, walang pakialam na sinabi ng pangalawang ampon. Hindi naman kalaban ni Yehan ang ikalimang anak. Kahit na ang pangalawang ampon mismo ay hindi sigurado. Si Yehan ay sumalungat, kung matatalo niya ang eksperto na kanyang dinala kay Yehan, hindi ito magiging sulit para sa pangalawang ampon. Nang makita ang eksena na ito, isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Wu Ying, na tahimik sa lahat ng oras na ito. Mula nang lumitaw si Yehan dito, hindi na naglakas loob pang kumilos sina Teiko Yamamoto at General Tado. Ngayon kahit ang Northern Condor ay ganoon din ang mga tao. Marahil, para sa lalaking nasa tabi niya, kailangan niyang makilala siya muli. Tiningnan ni na General Tado at ng iba pa si Yehan na may kumikislap na mga mata, ang batang ito ay talagang may kakayahan. Ang huli ay nauna, at talagang nilunok sila hanggang sa mamatay, na iniwan silang walang magagawa sa kanya. Sige, lahat. Ngayon ang mga kaibigan ng Black Dragon Society ay pumayag na isaalang-alang ito. Bukod kay Yehan, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng dalawa pa. Tanong ni General Tadao habang nakatingin sa pangalawang ampon at kay Ghost Servant. Nang marinig ito, nag-isip sandali ang pangalawang ampon, at sinabi, maaari rin naming isaalang-alang ang bagay na ito. Ngayon, si Ghost Servant lang ang hindi sumasagot, kaya direktang tiningnan siya ni General Tadao. Nang makita ito, sinulyapan ni Ghost Servant si Yehan, na tila kalmado, at pagkatapos ay mayroong isang masamang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi niya, pareho ang aking desisyon kay Yehan, pumunta ako sa Golden Triangle para bumili ng mga bagay, hindi para pumatay. Nang marinig ang mga salita ni Ghost Servant, ang mukha ni General Tadao ay halatang medyo pangit. Ang dalawang panig ay pumayag, at ang dalawang panig ay tumanggi. Ang sitwasyon na ito ay halatang wala na sa kanyang kontrol. Pumayag sina Teiko Yamamoto at ang pangalawang ampon na isaalang-alang ito. Sa nakalipas na ilang araw, tiyak na ililipat nila ang kanilang atensyon sa tatlong iba pang warlord, kaya nababawasan ang kanilang atensyon sa kanya. Gayunpaman, sina Yehan at Ghost Servant ay hindi pumayag, at ang dalawa sa kanila ay magtutuon pa rin sa kanya. Bilang resulta, para kay General Tadao, wala namang nagbago.
Ang kanyang pangunahing layunin ay hindi ang hayaang maraming tao ang tumuon sa kanya, sa ganitong paraan, ang panganib sa paligid niya ay mababawasan ng malaki, at ang paraang ito ay maaaring gamitin upang pigilan ang mga pamilyang ito, mas matagal na mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong iba pang warlord ay hindi mga ordinaryong tao, kaya hindi sila madaling mapuksa. Basta't dumating na ang customer na hinihintay niya at naibenta na ang mainit na patatas, wala na siyang gagawin dito. Siyempre, kung may talagang tumulong sa kanya na alisin ang tatlong pangunahing warlord sa Golden Triangle, at ang presyo ay makatwiran, hindi niya alintana ang pagbebenta ng mainit na patatas ng maaga. Ang pagpapanatili ng bagay na ito ay isang hindi tiyak na bomba, baka sumabog ito anumang oras, at maaari mo itong alisin ng mas maaga kung kumilos ka ng maaga. Nang makita ang hindi tiyak na mukha ni General Tadao, sinabi ni Yehan sa sandaling ito, General Tadao, kahit na hindi ako pumayag sa inyong mga kondisyon, ang presyo na iniaalok ko ay tiyak na sapat na. Interesado ba kayong makinig? Aba, kung gayon, magkano ang kaya mong ialok? Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ni General Tadao ay direktang tumingin kay Yehan, at inilahad ni Yehan ang dalawang daliri at sinabi, General Tadao, ang inyong panimulang presyo ay $1 bilyong ng Amerika, kaya handa akong mag-alok ng $2 bilyong ng Amerika. Ang presyong ito ay dapat na okay para sa inyo, tama ba? $2 bilyong. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mukha ni Teiko Yamamoto at ng pangalawang ampon ay agad na naging napakapangit. Kahit na ang mga mukha ng mga ghost servant ay naging malungkot. Ang presyong iniaalok ni Yehan ay $2 bilyong ng Amerika. Kung gayon, ang presyo ng bagay na gusto nilang i-auction ay dapat na mas mataas sa $2 bilyong ng Amerika, at kailangan nilang gumastos ng $2 bilyong ng Amerika para bilhin ang bagay na iyon, at kailangan nilang tulungan si General Tadao na sirain ang tatlong iba pang pangunahing warlord sa Golden Triangle, na napakamahal. Kung alam ko lang ito, handa si Teiko Yamamoto na mag-alok ng $2 bilyong ng Amerika para bilhin ito, kaya bakit pa maghihintay hanggang ngayon? Yehan, sinadya mo bang guluhin ang sitwasyon? Napakapangit ng mukha ng pangalawang ampon, nakatingin kay Yehan na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, ganoon din si Teiko Yamamoto, ang bid ni Yehan ay $2 bilyong ng Amerika, lubos nilang kinasusuklaman si Yehan. Hindi. Sa tingin ko ang presyo ni Ginoo Yehan ay napakamakatwiran. Ginoo Yamamoto, sa iyo na ngayon. Ngumiti si General Tadao, at binago pa nga ang kanyang pantawag kay Yehan. Ngayon ay hindi na niya gaanong kinasusuklaman si Yehan tulad ng dati. Kinasusuklaman ko ito, ang mga salita ni Yehan ay parang ang Diyos ng kayamanan na nagbubukas ng isang maliwanag na daan para sa kanya, huli na para maging masaya siya ngayon, paano niya naman kinasusuklaman si Yehan? Magdaragdag pa ako ng 50 milyon. Sabi ni Teiko Yamamoto na may malungkot na mukha. Sa sandaling ito, imposibleng hindi siya humingi ng presyo. Kung si General Tadao, isang mahilig sa pera, ay talagang naaakit na ibenta ang bagay na iyon kay Yehan, mahihirapan siyang isipin ito, pataas. Hayop, sumumpo ang pangalawang ampon sa kanyang puso. Kahit na ang Shenying ay makakapaglabas ng ganoong karaming pera, talagang ayaw niyang gastusin ito ng ganoon. Hinihinging presyo, $2 bilyon $1 bilyong. Sa oras na ito, si Ghost Servant naman ang mag-aalok. Sa harap niya, humingi si Yehan ng $2 bilyong ng Amerika, nagdagdag si Teiko Yamamoto ng $2 bilyon at $50 milyong ng Amerika, at nagdagdag ang pangalawang ampon ng $2 bilyon $1 bilyong. Gayunpaman, sa ilalim ng inaasahang mga mata ni General Tadao, sumanghap si Ghost Servant at pagkatapos ay sinabi, wala na sa swerte. Nang marinig ang mga salita ni Ghost Servant, ang mukha ni General Tadao ay halatang nabigo. Mas maraming taong nag-aalok, mas mataas ang pagtaas ng presyo. Kung pinili ni Ghost Servant na huwag itaas ang presyo, tataas ba ni Yehan ang presyo tulad ng dati? Natatakot akong ay dadagdag ito ng paunti-unti. $2.5 bilyong. Gayunpaman, ang ikinagulat ni General Tadao ay ang pagtaas pa rin ni Yehan ng presyo sa pagkakataong ito, direktang itinaas ang presyo mula $2.1 bilyon hanggang $2.5 bilyong ng Amerika. Nang marinig ito ni General Tadao, ang kagalakan sa kanyang mukha ay mas mataas kaysa kay Yehan. Masaya pa rin siya pagkatapos makipaglaro sa higit sa 100 babae, ang maliwanag ng ngiting iyon ay parang isang chrysanthemum. Hayop! Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, sina Teiko Yamamoto at ang pangalawang ampon ay hindi na nakatiis, tinapik nila ang mesa at tumayo, si Yehan ay nabalot ng isang nakakatakot na aura, at sabay-sabay silang kumilos para harapin ito. Ang ibig sabihin ni Yehan,
Bakit, hindi ba ninyo kaya? Tumawa si Yehan, pagkatapos ay tumingin siya kay General Tadao at sinabi, General, may mga taong nagbabanta sa inyong mga bisita ngayon, ano sa tingin ninyo ang dapat gawin?